Pisces. Hello my dear Pisces. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 21, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan niyo po sana na kunin po itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, shuffle ko lang yung cards natin ng maigi. And then, papaliwanag ko sa inyo, my dear, kung paano nag-work ang ating reading. Okay? Medyo binago ko yung ating reading para maging very helpful naman talaga siya for everybody. Okay? So, let me see. Last shuffle na lang tayo. Tapos cut na natin to into 3. And let's start your reading. Okay, my dear. Kukuha tayo ng dalawang card sa energy of the day. Kukuha tayo ng dalawang card kung saan dapat nakapokus yung energy mo sa araw na ito. Kukuha tayo ng card para sa kung saan dapat wala yung energy mo. Which is like, let us consider it as a warning. Okay? Like, dapat di ka nagpo-focus doon or dapat you don't entertain that energy. And then after nun, kukuha tayo ng cards sa area ng money and career. And then kukuha din tayo ng cards sa area ng LOVE, love. Okay, so let's go na tayo. First card natin, my dear Cancer, is energy of the day. We have here the energy of the Two of Wands, okay? Ang Two of Wands is making decisions. Sometimes this is a stuck na energy, okay? Nandoon ka sa moment na hindi ka makapag-decide or parang na-stuck ka. Kunin natin ang kanyang clarification. We have here the energy of the King of Pentacles. Okay, based dito sa energy na to, una, i-highlight natin yung energy ni King of Pentacles. Okay, King of Pentacles is energy of responsibility. Okay, so for some of you, parang meron kang ginagawa as of this moment and nandun ka sa moment na hindi mo alam. Okay, once again, this is energy ng buwan. Okay, ay energy ng July 21, 2026, okay, ng araw na ito, okay, hindi ng buwan, ng araw na ito, okay? So ngayong araw, nararamdaman mo, my dear, na parang gusto mong i-let go yung isang responsibility, yung burden, yung bigat ng obligation at saka ng responsibility ni King of Pentacles for some of you. Remember, general reading to. Okay. Isang energy na nakukuha ko rin dito, my dear, is like merong opportunity na parang naghihintay sa'yo, okay? Pero nandun ka sa moment na parang you are hesitant, okay? Medyo nagdadalawang isip ka, my dear, if you will grab it or you will like let it go, okay? So, possible for some of you is like may kinalaman sa usapin ng inyong trabaho, maybe you are not happy with your work, maybe you are not, hindi na-sustain nung work ninyo or nung trabaho ninyo ngayon. Actually, yung pinakamagandang explanation dito sa work is you are not happy. It really doesn't matter kung sa environment man, sa sahod man. It is just more on nawawala yung happiness. That's what I'm getting over here. And nandun ka may din sa moment na hindi mo alam if, or you can actually feel based on the energy of the day, na para bang, okay, kailangan ko umalis dito. Pero how? Paano? Nandun ka sa big question mark, my dear. So, ngayong araw na to, super affected, my dear, itong energy ng iyong money.
It really doesn't matter kung may kinalaman sa usapin ng obligation and responsibility, you want to get out from that area, or may kinalaman, my dear, doon sa pinaka-source ng iyong money, which is like trabaho, okay? So, nandun ka sa moment or nararamdaman mo, once again, this is not your energy, this is the energy of the day. So, you can feel this certain energy na pumapasok sa iyo ngayong araw na ito. Like, probably baka nag-aagaw yung energy na yun between dun sa nararamdaman mo because alam mo na hindi mo pwedeng i-abandon yung obligation at saka yung responsibility. You can feel it bilang isang tao. Nararamdaman mo yun deep inside your heart. But at the same time, nararamdaman mo rin yung pressure na nangyayari sa usapin ng pinansyal. Like, paano ko mapagkakasya to? Paano mangyayari to? Paano yung ganyan? It is a continuous tension na nangyayari sa usapin ni energy ni King of Pentacles, which is energy of provider. And at the same time, merong konting pressure din because like naghihintay ka ng certain assurance, okay, na dapat pag umalis ako dito sa job ko na to, mas maganda yung lilipatan ko. Mas maganda doon. Okay? So, tingnan natin. Energy to ng araw na to, my dear, ha? This is the Two of Wands and the King of Pentacles. Next natin, my dear, is saan dapat nandoon yung energy mo as of this moment? Okay? So, we will try to interpret tong dalawang card na to and we will try to combine it with these two cards na nag-i-exist ngayon sa table natin. Okay? Next card natin is the energy of the Judgment and the energy of the King of Cups. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is like sa tamang panahon, makakahinga ka. Kung may kinalaman to sa obligation and responsibility na may kinalaman sa usapin ng iyong pinansyal, like being the provider of the family or being the light or haligi ng tahanan, whatever, ilaw, haligi, okay? Sinasabi dito, my dear, na you need to embody yung energy ni King of Cups. Kailangan mo siyang i-embody kasi si King of Cups is like composed, like the king of emotion, okay? So, ibig sabihin, ngayong araw na to, dapat din nandito yung energy mo. Like, you need to maintain this positive energy. And sa energy ng Judgment, sinasabi na walang forever. Ibig sabihin, kung ano tong nararamdaman mo ngayon, eventually mawawala din to. Eventually, maglalaho din to. Hindi siya forever. Hindi siya permanente na ganyan. Probably you can feel the pressure sa labas at saka sa'yo, pero eventually maglalaho din lahat ng pressure na to. Okay? So it's just more on trying to control yung iyong emotion. Paano kontrolin yung emotion? By believing sa energy ni Judgment. Na sa tamang panahon, may mga bagay na mag-e-expired talaga. It really doesn't matter kung anong problema pa man yan, kung anong tensyon at kung ano yan, hindi siya pwedeng mag-go forever. Hindi siya pwedeng mag-stay forever. Okay? Of course, there are some psychological warfare na nangyayari, okay, sa mundo, that people, once na mabutasan kanila that you have this certain problem, they will try to put in your mind na forever na mangyayari ito. Okay? Pero the reality is, no, as long as you accept na darating yung araw, matatapos at matatapos to, matatapos at matatapos to. You don't need to make a immediate decision, my dear, as of this moment. Kung nag-aagaw yung puso mo at saka yung isip mo kung magre-resign ka ba sa trabaho mo at hindi ka sure kung ano yung magiging outcome pag lumipat ka, and therefore wag ka munang lumipat. 'Di ba? Find some way to enjoy your job. Try to cut any toxic energy sa trabaho mo. Masyado mabigat ba ang obligation and responsibility? Try to find yung leak. Saan ba nagkakaroon ng leak? Ano ba yung expenses? Ano ba yung pinakamabigat sa lahat? How we can actually compress it? Paano natin mababawasan yung expenses na yon? Kasi kahit sabihin mong imposible, meron tayong magagawa at meron tayong magagawa para mabawasan yung expenses. Okay? Once again, nasaan dapat ang energy mo? Sa energy ng Judgment at saka ng King of Cups. Ibig sabihin, you just need to believe na darating ang araw, magtatapos at magtatapos din ang lahat. Ano kailangan mong gawin ngayon? You need to embody ang character or energy ni King of Cups, which is the master, the king of emotion. You don't let your emotion control you as of this moment, kahit na may mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Okay? Saan natin dapat i-pull out yung energy mo?
or let us just consider warning, okay? We have here the energy of the High Priestess and the energy of the Nine of Wands. Okay, ano nangyayari muna dito? Tuwing lumalabas si High Priestess, energy of revelation. Okay? And Nine of Wands is energy of the wounded soldier. Ibig sabihin, trauma. Everything is here. Okay? Actually, ang pinakakwento ng ating Nine of Wands is kinakailangan niya mag-move forward. Kinakailangan niya magpatuloy sa buhay pero hindi niya magawa-gawa because there's a certain trauma sa kanya sa nakaraan or parang merong, sabihin natin, isang energy na humihila sa kanya pabalik. And itong dalawang card na to, sabi dito mo dapat tanggalin yung energy mo. Okay? It's more on denial. To the point na lumabas na dito si High Priestess, my dear, ibig sabihin, pinapakita na sa'yo, my dear, na meron mga energy na dapat hindi mo na hinahawakan as of this moment because hindi na siya nagsiserve sa situation mo. Baka halos majority ng nararamdaman mo ngayon is energy ng nakaraan. Probably dahil sa takot, dahil sa trauma, dahil sa galit. Eh sinasabi dito, my dear, na you need to accept it. Okay? Saan mo kinakailangan tanggalin yung energy mo? Sa patuloy na pagdadala at pagbibring ng energy galing sa nakaraan. Stop doing it. Stop doing it. Stop denying, my dear, na nasa harapan mo pinapakita na sa'yo ni High Priestess na okay, let go, move on, move. Ano nililingon mo sa Nine of Wands? Nung sinaktan ka ni ganito, nung napagsalitaan ka ng ganito, ano nagiging benefits niyan sa'yo? What is the benefits of that sa'yo, my dear Pisces? Natutulungan ka ba niyan? 'Di ba? Kasi kung hindi, it will if that kung yung energy na yon make things difficult, bakit mo ini-embody as of this moment? 'Di ba? Kasi may something dito sa card na to na parang humihila sa iyo from the past. Like lagi kang bumabalik sa wala masama, my dear, na kung gusto mo bumalik sa nakaraan, pero kung hindi maganda yung babalikan mo sa nakaraan, bakit mo siya kailangan balikan? 'Di ba dapat we just need to learn from it, matuto lang tayo doon sa nakaraan. Hindi natin siya kailangan na parang i-brought out or parang gamitin natin as a shield para makakuha tayo ng kung ano man na attention or sympathy galing sa ibang tao because meron tayong pinagdaanan na something in the past. Itong card na 'to, this is energy. Normally sa tarot card, ang nagdadala ng energy ng past is the Six of Cups. Pero itong combination ng dalawang card na 'to is like an energy ng Six of Cups with a high explanation, a high definition of energy, my dear. Kasi pinapakita dito sa energy ng Nine of Wands kung gaano ka nahihirapan na mag-let go. At kung gaano nakakaapekto, my dear, yung energy na yan sa current situation mo, lalo na sa usapin ng iyong pinansyal. Okay? So dito mo dapat tanggalin yung energy mo. Dapat hindi na to naghahari, my dear, sa'yo. Kung ano yung nangyari, my dear, in the past, dapat hindi na yan masyadong you learn from it. Magiging maingat ako sa sasabihin ko dito, baka sabihin mo kasi, ay, hindi na dapat inaano pa, paano yun? You learn from it. Kaya nangyayari sa atin yung mga bagay-bagay kasi it is a part of our experience and dapat matuto tayo doon. We'll learn from it. Diba sabi pa nga nila, experience is the best teacher? Wala naman yata sinasabi na experience is the best terror or ano ba? Diba? So anyway, silipin na natin yung money and career mo, my dear. Okay? Money and career is the energy of the Queen of Wands. Queen of Wands is the unstoppable na energy. Okay? And sometimes si Queen of Wands, may mga tao na may ayaw sa kanya. Because of the charisma, because of the energy. So kung meron mga tao, my dear, na parang nararamdaman mo na ayaw kanila maging successful, problema nila yon. Hindi mo problema yon. Next natin over here is the energy of the Hierophant. My dear, Hierophant is, medyo madugo to si Hierophant pag pinaliwanag. Okay, Hierophant is more on the energy sa ibabaw ng mundo. Yes, madalas siya nako-connect sa energy ng awakening, spiritual awakening, and so on and so forth. But ang pinakamagandang explanation sa kanya is yung energy sa ibabaw ng mundo. Like kung paano nakaka-apekto, my dear, yung influence ng ibabaw, once again, kung paano nakaka-apekto yung impluensya ng mundo sa'yo,
sa mga bagay na gusto mong mangyari. Let us just put some example. Gusto mong bumili ng kotse. Okay? Gusto mong bumili ng kotse. Like, gagawin mo lahat na makakaya mo para makabili ka ng kotse, my dear. Pero are you going to buy a car? Bibili ka ng kotse, my dear, for what? Dahil dati nabully ka na wala kang kotse or manilait ka or gusto mo maging symbol lang yan ng status? Kasi energy yun ni Hierophant. Kung yun ang pinaka-reason mo kung bakit ka magmamanifest ng isang bagay, and I'm sorry to say, lulubog ka. Kung bakit mo binibili ang mga bagay-bagay is para maipakita sa tao na meron kang narating or meron ka, sorry to say, lulubog ka, eventually lulubog ka. Para kang pumapasok sa isang kumunoy, eventually lulubog ka. So it's very important, my dear, na yung energy ni Queen of Wands is ginagamit mo, my dear, sa tamang lugar that will actually benefit you. Bibili ako ng kotse kasi magnenegosyo ako, kailangan ko ng service, magdi-deliver ako ng mga ganito, ng mga ganyan, benefits mo. Mas magaan tanggapin, mas madaling gawin. Compare na gagawin mo yung isang bagay because you are just being influenced na kung ano man yung nangyari sa'yo in the past. Which is, posible yung mga tao na nagmaliit sa'yo noon, baka very, very soon kakainin na ng lupa. And what is the sense kung mabibili mo yung kotse kung kakainin naman na sila ng lupa? So, nonsense din. At saka kung kahit makikita naman nila may yung achievement mo, ano magiging benefit sa'yo nun? What will be the benefits of it? Wala. Diba? E paano kung nakita nga nila yung achievement mo, mas mayaman naman sila ngayon sa'yo? So, wala. Lalo kang magpupursige. Lalo kang makikipagkompetensya. Lalo kang mag-aano. So, ano ginagawa mo sa sarili mo? Diba? Pinapagod mo yung sarili mo. Okay? So, dito sa area ng money and career, okay, alam mo, ang nakukuha ko dito, I love yung energy ng Queen of Wands. And definitely, sasabihin ko lang sa'yo, meron mga tao, my dear, na ayaw ka maging successful sa energy ng Queen of Wands. Pero hindi yun mahalaga eh. Opinion nila yun eh. Anong pakialam natin sa opinion nila? Basta ikaw, ang pinakamahalaga, my dear, is alam mo kung ano yung gusto mo. Ano yung makakabuti sa'yo. Okay? Be careful ka, my dear. Dito sa combination na to, my dear. Okay? Use your money wisely. Next is the area ng love, L-O-V-E, love. We have here the energy of the Three of Cups and the Star. Okay. I think there are some certain issues sa loob ng relationship, my dear. There's some certain issue na may kinalaman sa usapin ng parang hindi pa nasisettle or hindi pa naaayos. Okay. Parang may mga tao ako nakukuha dito na nag-cross ng boundaries. Okay? Or parang umabuso or parang nilapastangan ka, my dear. Okay? And nandun ka pa rin siguro, my dear, sa moment na, remember, meron kang energy na 9 of Wands. So, I think ngayong araw na to, maglagay ka talaga ng parang firm na boundary. When I said firm boundaries, solid na boundaries. Parang pag dinisrespect mo ko, cut ka na sa buhay ko. Kasi may mga tao na pag nakita nila, my dear, na wala kang boundaries, parang paulit-ulit nilang gagawin sa'yo yan. Magsusorry, mag-a-apology, babalik, tapos eventually gagawin na naman niya ulit, tapos mag-aaway kayo, hindi kayo magkikibuan, then eventually, ayan na naman, mag-uusap na naman kayo, and then mag-uulitin na naman yun. Paulit-ulit lang yun nangyayari. Ang problema kasi, my dear, kahit ang pinakamatigas na semento, pag paulit-ulit mong patakan ng tubig, mabubutas at mabubutas din. Subukan mo. Yung gripo nyo, buksan mo. Gapatak lang. Hayaan mo lang. Although lalaki talaga ang bill ninyo sa tubig, pero just notice it. Yung semento mabubutas. Yung repeated action na ginagawa ng mga tao sa'yo, hindi mo man kaagad nakikita yung kanyang epekto, pero nagkakaroon niya ng lamat, ng damage pagdating sa iyong puso. So kung nandun ka sa moment, my dear, na umaasa ka na magbabago pa tong tao na to or magsusorry pa tong tao na to sa akin, okay, nandun nagwe-wait ka pa rin. Pero honestly, dahil nandito si High Priestess, okay? Dalawang mataas, so High Priestess at saka Hierophant pala nandito, no? Ibig sabihin, pinapakita sa iyo, my dear, yung katotohanan tungkol dito sa connection na to. So I will
leave you the choice, 'di ba? Kung ayaw kitang diktahan kung anong gagawin mo, puputulin mo ba, pagpapatuloy mo ba, pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo is pang-ilang beses niya na bang ginawa 'to? And sa bawat ba pagkakamali niya, may changes ba, may improvement ba, may pagbabago ba? Kasi kung ang sagot mo wala, paulit-ulit lang, and I think baka kinakailangan mo na talaga maglagay, my dear, ng firm boundary ngayong araw na ito. Okay? Lalo na, my dear, kung nasisira yung usapin ng pinansyal mo. Huwag kang kukuha ng tao, nasisirain niya lang, my dear, yung usapin ng pinansyal mo. Uulitin ko, never kang makikipagkaibigan, makikipagdikit sa isang tao na wawasakin niya, my dear, yung usapin ng pinansyal mo. Kung ready ka naman na, you're strong enough, 'di ba? Go. Pero kung, 'di ba, wag. Okay. Naintindihan po ba yung ating reading? Okay? So this is a spirit guide para sa araw na ito, July 21, 2026. Okay? So my dear, yan po ang nasagap natin na message para sa araw na ito. And kagaya po lagi ng aking nababanggit or aking nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear, and take care of yourself. Bye-bye.